Aabot sa 384,244 pesos ang halaga ng mga uncertified product ang sinira na Department of Trade and Industry Region 2 o DTI-RO2 kahapon Biyernes, 11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kasunod ito ng isinagawang ceremonial disposal sa pamamagitan ng Consumer Protection Division o CPD kasabay ng pagdiriwang ng Consumer Welfare Month ngayong buwan ng Oktubre. Isinagawa ang pagsira sa mga uncertified product sa compound ng DTI Region 2 matapos ang pagkakumpiska ng mga uncertified product mula sa mga iba't ibang mga business establishment na hindi sumusunod sa consumer-related laws. Sa sinagawang press conference, sinabi ng pamunuan ng DTI RO2 na ang layo nito ay magbigay babala sa mga negosyante at mga mamimili sa kahalagahan ng pagsiguro na ang mga produktong ibinebenta o binibili ay sumusunod sa pamantayan at may mga angkop na sertifikasyon. Ipinunto ng ahensya na sa pamamagitan ng mga igting na enforcement ay maiwasan ang panganib na maaaring maidulot ng mga produktong hindi dumaan sa mga pagsusuri. Ayon sa isinagawang inspeksyon ng mga kinaukulan, natuklasan na ang mga produktong nakumpiska ay walang mga kaukulang stickers at marka alinsunod sa itinakdang ng Bureau of Philippine Standards o BPS tulad ng Philippine Standards o PS, Mark o Import Commodity Clearance o ICC stickers. Kaya itinuturing ang mga ito na hindi iligtas upang gamitin ng mga consumer. Kabilang sa mga nakumpiskang produkto ay ang mga 25 household appliances, 25 lighting and wiring devices, 4 na consumer electronics, 7 na steel products, 7 na plastic pipes and ceramic products, 9 na cement at iba pang construction materials, 7 na chemical products, 8 na automotive-related products at 19 na iba pang produkto gaya ng posporo, lighters at iba pa. Ayon kay Attorney Cyrus Restauro, Chief Trade and Industry Development Specialist, Consumer Protection Division ng DTI RO2, ang mga ito ay nakumpiska sa 31 na mga business establishment mula sa probinsya ng Cagayan at Isabela. Sa 31 na establishmento, 16 dito ang naisyuhan ng Notice of Violation na paglabag sa Mandatory Product Standards, 10 rito ang naisyuhan ng Violation Accreditation Law, 4 na lumabag sa mga kinaukulan sa price tag, at 1 ang nagkaroon ng violation dahil sa business name law. Aniya, kung ikukumpara ang datos sa kaparehong panahon noong 2023, ay makikita ang pagbaba ng bilang ng mga violator kung saan nakapagtala ng 38 na bilang nitong nakalipas na taon. Saksi sa seremonya ang Commission on Audit o COA at ilang representative mula sa pamahalaang panunsod ng Tuguegarao upang matiyak ang transparency at tamang disposisyon ng mga produkto. Mula dito sa Cagayan, MJ de la Cruz para sa Radyo Alternatibo, Balita Nationwide.